Nagsimula na po ang local absentee voting para sa mga taga-media, PNP, AFP at iba pang ahensya ng gobyerno. Hanggang Martes ang botohan para raw hindi na maabala ang mga trabaho nila pagdating ng eleksyon. May ulat on the spot, si Lia Manialac, Del Castillo. Lia. Maris, alam mo kung tutuusin, ito yung kauna-unahang beses na lalahok sa local absentee voting ang mga kasamahan natin sa media. Pero sa ngayon, paisa-isa pa ang dating ng mga kasama natin sa media na gustong bumoto sa local absentee voting. Katunayan, mula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, nasa 16 pa lamang ang nakaboto na. Sa unang araw ng local absentee voting kung saan kasama ng bumoto ang mga taga-media, ako ang kauna-unahang nakaboto sa COMELEC NCR office. Ngayon lang ulit ako nakaboto matapos ang 9 na taon. Pero hindi automated elections ang paraan ng pagboto para sa local absentee voting, kundi manual. Isa-isa kong isinulat ang pangalan ng mga kandidato saka isinilid sa isang envelope na sinelyuhan ng isang sticker na may serial number. Ang envelope na ito, muling isinilid sa isa pang envelope na muli ring sinelyuhan at saka inilagay sa loob ng ballot box. Isa rin sa maagang bumoto ngayon ang dating chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines na si Inday Varona. Bukod sa 1992 at 2010 elections, ngayon lang ulit siya nakaboto. Wala kung bakit palang PCOS machine. 300 lang raw siguro, nakadeploy na lahat. Nakadeploy na ba lahat? Hindi ko alam, baka ganon. I mean, if 300 siguro pwede nang hindi kung staggered, but siguro next time if they institute it so that more journalists can vote, then maybe we get our own PCOS machines. Ang unang hirit segment producer na si Simon Borromeo, aminadong nahirapan bumoto kahit nabentahin na niya ang pagtatrabaho sa media na mas nakakasalamuha ang mga politiko. Parang mas nahirapan ako as a media practitioner kasi mas exposed sila sa akin. Mas nakilala ko sila, mas yung mga sinusulat ko tungkol sa kanila. Hanggang kahapon siguro nasa 8 pa lang din yung nasa listahan ko. Pero tulad sa regular na eleksyon, kahit dito, may aberya rin. Ang writer na si Joanne Malili ng Sunshine Radio, laking gulat nang hindi makita ang pangalan niya ngayon sa listahan. Nakaboto pa kasi siya noong 2010 elections. Dala pa nga niya ang kanyang 2009 voter registration certificate. Ang na-fill up ako lang po yung for media absentee voting. Nagulat po ako. Ang konti na nga lang po nung list namin dun sa DZR. Tapos wala pa po yung name ko. So parang nakakabigla lang kasi. Sayang din po yung chance. Gusto po talaga namin yung bumoto. Paliwanag naman ng Board of Election Inspectors o BEI, wala silang hawak na listahan ng mga hindi naaprubahan ng application para sa local absentee voting. Sa kabuuan, 366 lang ang naaprubahang makaboto na media para sa local absentee voting dito sa NCR. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, agad na dadalhin sa COMELEC ang mga ballot box na ginamit sa local absentee voting at bubuksan lamang ang mga ito sa mismong araw ng eleksyon sa May 13, kasabay ng pagbilang sa iba pang balota. Bukod nga sa mga taga-media, ngayon din ang simula ng local absentee voting para sa mga pulis, sundalo at government employees. Nagsisimula yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at magtatagal hanggang sa Martes, April 30. Mariz? Lia, may mga dagdag na seguridad ba dyan sa COMELEC ngayong syempre may mga balota na itatago dyan dahil nga dito sa absentee voting at gaya nga ng sinabi mo, sa May 13 pa bibilangin yung mga balota na yan? Alam mo, Marie, so far, wala talagang mga additional na security. Ang meron lamang doon sa loob ng kung saan tayo bumoto ay dalawang Board of Election Inspectors at yung isang election supervisor. Pero tinitiyak nga ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na right after na magsara itong botohan ng alas 5 ng hapon ay dapat madala agad sa COMELEC main office yung mga ballot boxes para masigurado na hindi yan magagalaw ng kung sino man, Mariz. Maraming salamat, Lia Manialac, Del Castillo.